Hello po, good morning Ate Glo. Good morning po. So, isang mapagpalang umaga po sa inyo at sa mga kapamilya po niyo po diyan. So, nandito po kami ngayon at sa isang kaibigan na kung saan po yung nasabi ko po sa inyo yung tulong na nais po nating ipabot. Bali, siya po yung pinaka-head nila doon sa trabaho. Siya pong may hawak, si Brother Ong, Sir Ong. So, sa kanya ko po ito turn over sa kanya yung ipapabot po natin na tulong kay Rafael Oaxacan. Ohagan. So, siya po si Sir Ong ngayon po. Meron po siyang nice na gustong sabihin sa inyo. Okay, isang mapagpalang umaga po, Ate Glo. Hindi ko man po kayo kilala, pero isang biyaya po ng Panginoon na si kapatid na Emer Abbas ay ginamit ng Panginoon para sa munting misyon na ito na makapagtawid ng buhay sa taong hindi kakilala, subalit ito po ay under sa akin department ng housekeeping. Ako po si Ronaldo Ong, ang housekeeping coordinator po ng aming agency ng Bison Dyna. Ito po si Rafael Ohagan ay nag-iisa lang po siya dito sa Pampanga. Wala po siyang kamag-anak at siya po ay nananatiling stay-in sa City Corp Clark sa pangangalaga po ng mga butihing engineer na naka-assign doon, lalo-lalo na po kay Sir Patrick. Nangyari po yung aksidente na yon. Pinatawag po ako ni Sir Patrick at dumaing na rin po sa akin yung si Sir Patrick, yung engineer doon, na siya po yung nangangalaga sa lahat po ng mga gastusin, sa lahat po ng mga pangailangan ni Rafael Luhagan. Dahil wala nga po siyang pamilya dito. Dumaing na po sa akin na kung pwede makatulong sa paanong pamamaraan, maliit man o malaki. Sa awa naman po ng Diyos, sa pagtutulong-tulong po namin ng kabuuan ng Supervisors Department ng Bison Dyna, kami po ay nakalikom ng munting halaga para makatulong po sa kapatid namin dito sa hanap buhay. Nai-submit ko na po kahapon yung tulong na yon, yung pledges of box sa engineer sa City Corporation Sir Patrick. So, labis naman po siyang magalak, natuwa. So ngayon, hindi ko po inaasahan. Kagabi, nagkausap po kami ni kapatid na Emer Abbas. Na-surprise po ako sa sinabi niya na meron po siyang nilalapitan na tao na taga ibang bansa. So, hindi po ako naniwala sa una eh. Siyempre, hindi ko naman po alam na ganun kasincere to si Bro Abbas na tutulong talaga. So, hanggang sa sinabi niya sa akin na tumugon na po kayo ng oras din na yun. So, maraming salamat po, Ate Glo, sa kabutihan po ninyo. Sana po marami pang taong katulad ninyo na umunlad ang buhay at ibinahagi ang biyaya ng Panginoon sa mga taong nangangailangan katulad po ni Rafael Ohagan. Hindi man po ninyo siya lubos na kilala at hindi niya rin po kayo kilala, subalit alam naman ng Panginoon kung ano ang nararapat para sa bawat isa. Ang dalangin ko po, kagalingan po ni Rafael Ohagan mula po sa tulong ninyo, at dalangin ko rin po, ingatan po ang kalusugan ninyo ng ating mahal na Panginoon at ibalik sa inyo ng siksik-liklik at umaapo ang biyaya. Nang sa ganun po, marami po kayong mas higit na matulungan ng mga taong katulad ni Rafael Ohagan. Maraming salamat po, Ate Glo, and God bless you more. So, yun nga po Ate Glo. At ngayon Ate Glo, dala ko po yung pera na pinadala nyo. So, ibibigay ko po sa kanya yan para siya na po mag-turn over din sa kung sino po nakakalaga din sa nasa ospital. So, ito po, 4K po ito Ate Glo. Kaya na pinag-usap po natin. Salamat po Ate Glo. Pasensya na po kung sakaling nakakalat po sa iyo. Pero alam ko na po, napakabuti ng puso ninyo at napakabusilak. So, si God na lang pong bahala magbalik sa iyo lahat. Nang higit pa sa mga binibigyan niyo pong tulong. Ingat po kayo lagi dyan Ate Glo. Kabuuan ng iyong pamilya. Sana pagpalain pa po kayo. More blessing to come and God bless always po. Salamat po sa lahat Ate Glo. Amen po, amen. Salamat po, God bless.